Libo-libong tao ang sumisigaw. Umaalingaw-ngaw ang arena. Dalawang lalaki ang nagkakatitigan sa gitna ng buhangin. Isa lang ang lalabas na buhay. Ganito ang nakakatakot at brutal na aliwan sa sinaunang Roma. Ang laban ng mga gladiator. Sa video na ito ay malalaman mo kung sino ang nagsimula ng gladiator, kailan ito nagsimula, paano naging negosyo ang laban sa arena, at sino ang pinakasikat na gladiator sa kasaysayan. Ang gladiator ay nagsimula noong 264 BC sa Rome. Hindi ito para sa entertainment noong una. Ito ay ritual sa libing ng isang Romanong maharlika na si Decimus Junius Brutus Pera. 3 pares ng mandirigma ang pinaglalaban upang mag-alay ng dugo para sa kaluluwa ng yumao. Ngunit nang makita ng mga tao ang brutal na laban, naging paboritong panoorin ito ng buong Roma. Habang lumalakas ang Imperyong Romano, lalo rin itong naging ingrande. Noong 80 AD, itinayo ang napakalaking arena na tinatawag na Colosseum sa ilalim ng emperador na si Vespasian, at natapos sa panahon ng kanyang anak na si Titus. Kayang maglaman ng mahigit 50,000 mga manonood. Dito ginaganap ang mga laban ng gladiator, labanan ng mga hayop, at minsan ay mga laban hanggang kamatayan. Hindi lahat ng gladiator ay kusang lumalaban. Kadalasan, sila ay mga alipin, kriminal, o mga bihag ng digmaan. Pero may ilan ding voluntaryo na gustong sumikat at yumaman. Sila ay sinasanay sa mga paaralan ng gladiator na tinatawag na ludus. Ang trainer nila ay tinatawag na lanista. Araw-araw silang nagsasanay gamit ang espada, kalasag, at iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. May iba't ibang klase ng gladiator. Tinatawag na murmillo. Mabigat ang armor at malaking kalasag. Trex, maliit na kalasag at kurbadong espada. Ang mga laban ay kadalasang pinagpapares ayon sa estilo para mas dramatic ang labanan. Ang pinakasikat na gladiator sa kasaysayan ay si Spartacus. Isa siyang alipin na naging gladiator. Ngunit noong 73 BC, nagrebelde siya laban sa Roma. Pinamunuan niya ang libu-libong alipin sa isang digmaan na tinatawag na Third Servile War. Sa loob ng halos 2 taon, nayanig niya ang buong Republikang Romano. Kapag ang isang gladiator ay natalo, siya ay luluhod sa buhangin ng arena. Hihintayin niya ang desisyon ng emperador o ng mga manonood. Isang senyas lang ng kamay at maaaring palayain siya o utusang patayin sa harap ng libo-libong tao. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magbago ang Roma. Noong 404 AD, ipinagbawal ng emperador na si Honorius ang gladiator. Unti-unting nawala ang madugong tradisyon na tumagal ng mahigit 600 taon. Sa loob ng maraming siglo, ang arena ng Roma ay naging lugar kung saan ang buhay ng tao ay naging palabas para sa masa. Ang mga gladiator ay hindi lamang mandirigma. Sila ay simbolo ng tapang, kalupitan ng imperyo, at pakikipaglaban para mabuhay. At hanggang ngayon, kapag binabanggit ang salitang gladiator, naalala natin ang arena, ang sigawan ng tao, at ang mga sandaling ang kapalaran ng isang mandirigma
ay nakasalalay sa isang kilos ng kamay.